Good morning po. Tayo po'y mag-aral ng salita ng Diyos. The Book of Psalms, chapter 91, aklat po ng mga awit, verses 14 hanggang 16. Ang sabi ng Diyos, ililigtas ko ang mga tapat sa akin at iingatan ko ang sino mang taong ako'y kikilanlin. Kapag sila'y tumawag, laging handa ako na sila'y pakinggan, aking sasamahan at kung may problema ay sasaklolohan, aking ililigtas at ang bawat isa ay pararangalan. Sila'y bibigyan ko't gagantimpalaan ng mahabang buhay at nakakatiyak tatamuhin nila aking kaligtasan. Safe and secured in God's covenant of love. Recently po ay nakarinig po ako ng maraming mga hinaing sa mga taong naapektuhan po ng kalamidad. Marami po sa kanila ang napupuno po ng takot sa kanilang puso. Kumbaga dahil sa nangyaring kalamidad ay labis-labis po yung kanilang pangamba ngayon sa buhay. Kaya po nakakatulong na pag-aralan po natin na sa Biblia pala meron pong psalm patungkol po sa mga kalamidad, mga disasters, mga tragedies at yung mga tinatawag na life uncertainties. At yan po yung Psalm 91. Actually, ang laking tulong po nitong psalm na ito nung panahon po ng COVID, na kung saan dumaan ang buong mundo sa matindi pong salot, Pero alam niyo po, ito pong verses na ito na pinanghahawakan ko po noong mga panahon na yun ay talagang nagpatibay po sa aking pananampalataya. Kaya i-share ko po ito sa inyo. By the way, hindi po eksperto si Pastor pagdating sa mga trahedya, mga kalamidad at kung ano-ano pa. Hindi ko po kayang ipaliwanag kung ano po yung nangyayari sa inyong buhay. Pero ang alam ko lamang po ay kung ano yung sinasabi ng salita ng Diyos at kung paano po natin kakaharapin itong mga pangyayaring ito sa ating buhay. Now, basahin ko lang po sa wikang Ingles, pong sabi sa Psalm 91 verses 14 to 16 ay ganito. Because He loves me, says the Lord, I will rescue him, I will protect him, for he acknowledges my name. He will call upon me and I will answer him. I will be with him in trouble. I will deliver him and honor him. With a long life will I satisfy him and show him my salvation. Ngayon, may mga powerful truths po tayong makikita rito. Una po yung salitang, because He loves me. Dito maintindihan nyo yung tinatawag na covenant relationship. Na mahalaga sa paningin ng Diyos. At isa po sa pinakamagandang verse po dyan na pinanghahawakan ko po ay yung Psalm 25 verse 10. Ang sabi po dyan, all the ways of the Lord are loving and faithful for those who keep the demands of His covenant. Kita nyo, ang Diyos pala natin, covenant keeping. Ibig sabihin, tapat siya sa kanyang tipanan sa atin. Sabi po sa Psalm 105 verse 8 at sa Deuteronomy chapter 7 verse 9, ang sabi diyan, keeping His covenant of love to 1,000 generations of those who love Him. Ganun pala ang Diyos. Nananatili siyang tapat sa kanyang tipanan doon sa mga taong tapat din sa kanya. Ngayon, bakit ko sinabing covenant relationship? Dapat magkaroon tayo ng unawa nito, mga kapatid. Kasi kung titignan nyo po, hindi lamang ang Diyos ang nagmamahal sa atin. Dapat din tayo ay nagmamahal sa Diyos. Kaya sabi sa 1 John chapter 4 verse 19, we love because He first loved us. Nauna po siyang mahalin tayo. At yung pag-ibig niya, ipinakita niya sa atin sa pamamagitan ng kanyang anak na si Jesus. Kaya alam niyo po, tayo po'y napabilang sa covenant ng Diyos nung tayo po ay nanalig sa Panginoong Jesus. Natupad po yung panalangin ng Panginoong Jesus doon sa John 17 verse 23 na tayo'y mahalin ng Ama katulad ng pagmamahal ng Ama sa Kanya. At sa John chapter 16 verse 27, ang sabi diyan, the Father Himself loves you because you have loved me. Yun naman pala, tayo'y mahal ng Ama. Faithful ang covenant ng Diyos sa atin.
Kung ano yung ipinangako niya po sa Deuteronomy 7 verse 9, ganun din po sa atin. Ang Diyos ay hindi nagbabago. Ang sabi nga dyan all the ways of the Lord are loving and faithful for those who keep the demands of His covenant. Yung covenant of love na yan na binabanggit diyan ay para sa atin dahil tayo'y nanalig sa Panginoong Hesus Kristo. Napakagandang pangako po, ano? Kaya alam niyo po, mga kapatid, yung paalala lamang ng Panginoong Hesus sa John chapter 15 verse 9, ipamuhay natin yun. Remain in my love. Manatili tayo sa pag-ibig ng Diyos kay Kristo Jesus. Kaya alam niyo po, babasahan ko kayo ng ilang mga verses na nagpapatunay dyan. Kita nyo, no? Unang-una, pansinin nyo, no? Yung Romans 8:28. Familiar kayo doon. Naririnig ko maraming Christians. Laging kino-quote yan. All things work together for good. Diba? Pero hindi natin naintindihan yung kasunod na sentence. Ang sabi dyan, for those who love Him. Kita niyo, no? Naka-attach yung salitang for those who love Him. Sa 1 Corinthians chapter 2 verse 9, no? Sabi diyan, no eye has seen, no ear has heard, no mind has conceived what God has prepared for those who love Him. Pansinin niyo, no? Nandun palagi yung for those who love Him. At sa James chapter 1 verse 12, ano po? Sabi diyan, He will receive the crown of life that God has promised to those who love Him. So ilang verses lamang po yan na babanggitin ko ano po para patunayan sa inyo na ang Diyos po covenant keeping at dapat po tayo din ay covenant keeping. Kung siya'y tapat, dapat tayo po ay tapat din sa ating tipanan sa Kanya. Kasi malinaw po dyan, dapat tayong mga believers, mahal natin ang Diyos. Kaya sabi ko po sa inyo, ano po, kung tayo nagmamahal sa Diyos, safe and secured ang ating buhay. At ito po ang natutunan ko, ano po, ang lakas pala ng isang tao, hindi yan sa kanyang physical strength, sa kanyang galing talino, sa kanyang kayamanan. Ang totoong lakas ng isang tao ay nababase sa kanyang covenant sa Diyos. Kaya kung ikaw ay tapat sa Diyos, kapatid, kahit anong bagyo, pagsubok na buhay, kalamidad, tragedies, pestilence, o kung anuman na binabanggit niya sa Psalm 91, maaasahan mo na ang Diyos, i-rescue ka, ipoprotect ka, at kung sa panahon ng trouble, tatawag ka sa Kanya, i-deliver ka niya, at bibigyan ka niya ng mahabang buhay. Ano po? Kaya alam niyo mga kapatid, yan ang kaligtasan na ibinibigay ng Diyos sa mga nagmamahal sa Kanya. Kaya ang hinihingi lang niya, maging tapat din tayo sa ating covenant sa Kanya. Ano ba yung mga ipinangako natin kay Lord? Faithful ba tayo dyan? Faithful ba tayo sa ating pong paglakad sa pananampalataya? Sa pagdalo natin sa gawain sa Panginoon? Sa ating mga ipinangako sa Kanya? Sa ating pagbibigay? Sa ating paglilingkod? Tanungin natin yung ating sarili. Ano po? Para mawala yung takot sa ating mga puso. Tiyakin natin na ang puso natin ay tunay na nagmamahal sa Diyos. So again, ito si Pastor Jojo nagpapaalala upang daluyan tayo ng pagpapala, manatili tayo sa Kanyang salita. Good morning.